Hi guys, Connie here. I speak 6 languages, 4 of which are my natives. I'm in Kenya, so I speak English and Swahili. They're the languages that are spoken here. And then 4 of which I've taught myself. 2 are at an advanced level, which is Tagalog or Filipino and Spanish. And then 2, Italian, I'm at the intermediate level, and French, I'm at the beginner level. I'm teaching myself. I've not had a tutor yet. I've not gone to those countries yet. So I'm still at home teaching myself. Okay, and today I'm going to talk to you in Tagalog. I'm going to talk to you about comparing yourself with others, both in life and how it is related to language learning. Make sure you follow me here on TikTok and subscribe on my YouTube channel to get tips on learning languages and to learn Swahili with me. Hello po, mga kaibigan. Hi. How are you? Niambi, na-record. Ay. Hello po mga kaibigan, magandang umaga. Nandito ako para sabihin po sa inyo na nag-aral ako ng Tagalog, nag-aral ako ng Spanish, ng Italian, tsaka French. Nag-aral mga lingwahe na yan. At ngayon, tinuro ko ang sarili ko po. Ngayong araw, sasabihin ko sa iyo tungkol sa comparasyon, yung ugali na ikukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Yan po. Sa buhay, may madaming tao. Ako noon at siguro ngayon, minsan, pero iniwasan ko ang ugali na yan. Kasi parang natural yan. Parang, di ba? Parang natural yan mag-compare ang sarili mo o ikumpara ang sarili mo sa iba. Bakit? Sa akin, ang iniisip ko palagi pag iniisip ko tungkol sa pagkukomparasyon ay nang bata ka pa at siguro may bagong dress, may bagong damit, ganyan. Tapos nasa labas ka, yung mga mature na tao o mga matatanda sasabihin sa'yo, mas maganda ka sa ibang tao, mas magandang damit mo sa ibang tao. So yan, magsisimula ka ng ikomparang sarili mo sa iba. Okay? O ikomparang mga dalawang tao sa isa't isa. At yan, ang ugat ng komparasyon ay mula sa pagkakabata. Diba? At iyon po ay isa lang po yan sa mga failures sa buhay. Hindi ka maging matagumpay sa kung anong ginagawa mo pag kinukumpara mo yan sa ibang tao. Sasabihin ko yan sa mga languages. Halimbawa, pag nag-aral ka ng English o Ingles, tapos may ibang tao na mas magandang accent niya, mas mabilis siya matuto o mas maganda ang pananalita niya sa English kaysa sa iyo. Huwag mong ikomparang sarili mo. Kasi sasabihin mo na di ko kaya gawin to, di ko kaya gawin yan dahil mas magaling siya, mas siya, mga ganon. Pero lahat ng mga tao may kanyang-kanyang o sariling mundo, sariling mga bagay sa buhay. Yan po. Maraming salamat sa panonood at kita-kits!